Nananatiling buhay ang kultura at diwang Pilipino sa arts capital ng bansa, ang Angono, Rizal. Patunay dyan ang mga obrang likha ng ating mga pambansang alagad ng sining. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Angono, Rizal, kilala bilang Art Capital of the Philippines. Mula rito, alamin natin mga kapatid kung ano nga ba ang sining at ano ang papel nito sa ating lipunan. Nagsisilbing tahanan ang bayan ng Angono sa dalawang tanyag na pambansang alagad ng sining, si Botong Francisco sa pagpinta at si Lucio San Pedro sa musika. Sabi raw ng matatanda, makalanghap ka lang ng hangin dito, artist ka na. Ang mga kalsada, isang malaking museo na bukas sa lahat. Ang mga senior high gaya ni Matthew, parte raw ng kanilang class project ang pagpunta rito. Natutulungan din po nito yung mga tao na malaman po kung ano po talaga yung nangyari sa nakaraan. For me, art is not just an art, it is a story of a people. Dito sa Art Center, bawat obra ay paalala kung paano isinilang, tumubo at patuloy na umuusbo ang sining sa Angono. Ayon kay Prof. Owen, ang direktor ng Angono Cultural Heritage Office, malaki ang naging impluwensya ng mga nakapag-aral sa pinakaunang art school sa bansa noong panahon ng Kastila, ang Academia de Dibujo y Pintura. Dating dito, naturuan yung mga artist noong panahon ng Kastila. Sina Juan Senzon, Pedro Piñon, and then eventually itong mga artist na to, tinuruan naman si Botong Francisco at yung mga artist. Sinasalamin ng kanilang mga likha ang kultura at tradisyon ng Angono. Si Pedro Piñon, ang tawag sa kanya is Pedro ang Pintor. Nung yung Batang Botong, nakita itong mga artist na to kung paano magpinta. Sila yung nagtanim ng ng buto, no? At yung mga artist na ngayon, yung nakikinabang. Isa sa mga visual artist ngayon sa Angono na mas lalo pang nakikilala ay si Hernani Onani Reyes. Aniya, bagamat nasa dugo ang hilig sa sining, hindi praktikal ang pagpili nito. Ang sining para sa akin paghugot din Paghugot ng emosyon, paghugot ng kaluluwa para mailipat mo sa canvas ang isang obra. Nung nag-resign ako sa huling trabaho ko, nung nag-resign ako, sabi ko, magpipinta na talaga ako, mag-full time na talaga ako. Sa panahon ngayon na mahal ang presyo ng bilihin at kailangang kumayod ng kumayod, ang buhay at sining ay nagiging mailap. Pero hindi dapat mawala ito para sa patuloy na pagyabong ng ating pagkatao. Ayon kay Prof. Chow Chua, isang Filipino public historian, ang sining at kultura ay kadikit ng ating dangal. Paano kung hindi nagtula si Bonifacio ng pag-ibig sa tinubuang bayan? Paano kung hindi sinulat yung Serizal yung Noli Me Tangere at yung El Filibusterismo? Paano kung hindi nagsulat yung mga bayani natin sa La Solidaridad? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, sa material na kondisyon. Ibig sabihin yan, kailangan ang tao mayroong dangal. At yung dangal na yon ay una, ine-express niya through arts and music. And yung dangal din na yon ay nakukuha niya from the arts. Ang tao, ang lipunan, kapag mayaman sa sining, mas nagkakaroon ng tapang na piliin ang kalayaan. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.